sa usaping paglaban sa buhay. Aba, itong kasama natin ngayong umaga ang magpapatunay na talagang walang dapat sumuko hanggang makamit mo ang dulo ng tagumpay. Mula kasi sa pagiging janitor, ngayon isa na siyang CEO at law school student. Paano niya ba niya nalabanan ang suntok ng kahirapan? Huwag na natin patagalin pa. I-welcome natin si Ginoong RJ Cano kasama ang kanyang asawa na si Denzel Jan Cano. Good morning! Good morning, guys! Good morning po. Good morning. Hi. Hi, Ma'am Denzel. Good morning. Si Ma'am Denzel, ayan, dito ka sa gate. Ayan, pwede kayo. Ayan, kahit saan. Please feel at home. Please sit down. Ayan. RJ, Denzel, bati naman kayo sa inyong mga kababayan, sa ating mga followers. Hello, good morning po. Thank you sa lahat ng nanonood ng Love Tony Pet and Everything. Tony Pet and Everything. Opo. Thanks for inviting us, Tony Pet. Salamat po. Good morning po, everyone. Ayan. Okay, ikwento nyo naman sa amin ang inyong humble beginnings. Okay, so una, paano kayo nagkakilala? Schoolmate po kami sa BSU, sa Bulacan State University po. Ayun, hello, Bulacan State. Aba, at anong kursong kinukuha nyo nun? Ako po ay nursing student. Ako naman po, EDOC student by that time. Kaso hindi ko natapos yung course na yun. Dito na nga tayo mapupunta sa usaping mula sa pangyayaring hindi mo nga natapos ang iyong pag-aaral. Ikaw ay naging janitor. Paano ka naging janitor? Paano ka napunta roon? Bali, nag-stop akong mag-aral. Naka-first year college lang ako. Then, nag-try muna ako call center. Kaso, hindi talaga pinalad dahil minimum requirement would be at least 2 years sa college. Yes. So, wala akong ibang mahanap na trabaho. Then, may nag-opening na janitor. So, from Bulacan, pumunta ako ng Parañaque. Nag-stay ako doon for 2 years. Okay, janitor sa isang company, sa isang... Opo, isang company, semicon company siya. So, marami nga ron, no? So, janitor ako doon. Then, nadidestino rin ako sa more on sa documents, yung pag-keep ng documents. Housekeeping, ginagawa ko yan. Nagsiserox din ako ng mga forms na kailangan for the production. Anong taon ito? At ilang taon ka nito? 18 years old lang ako noon, 2008 po, hanggang 2010. Tapos, kumusta yung ginagawa mo, yung trabaho? Ano ang nagiging grind mo noon? Mula anong oras hanggang anong oras ka nagtatrabaho noon? Ang pasok ko po normally is 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kasi sa office naman siya. Kaso pag may overtime, ginagrab ko yun hanggang 10 p.m. Tapos Monday to Saturday. Tapos Sunday lang yung day off. Talaga, inilaban mo talaga, no? Opo. Pero pinasok mo ang pagiging janitor na meron kang mindset, meron kang plano. Yes. Ano yung plano mo? Yung plano ko po talaga nun is makapag-upgrade ng trabaho. Gusto ko talaga makapasok ng BPO by that time. So, may mga nag-offer like TESDA, English Proficiency class ng PLDT by that time. Ay, sorry na mention. Sorry. No. Sige. Ayun, so grinab ko po yung opportunity na yun. Pumapasok ako sa araw, then ang training would be 7 p.m. hanggang 12 midnight, Mondays to Fridays. Grinab ko po yun for a month. So, pinagsasabay-sabay mo? Yes. Pinagsasabay-sabay ko po kasi kailangan. Then, until such time nga, nag-decide na ako na mag-resign na ako. Tapos, naghanap na ako ng call center job by that time. Kasi naka-gain ka na experience, ka ng training. Opo. Anong masasabi mong pinakamahirap na bahagi ng buhay mo noon na yun? Pinakamahirap kasi noon, ang nangyari kasi yung tatay ko na-deport sa Japan kasi TNT siya. And then, nag-try siya mag-business dito. Kaso dahil hindi niya alam yung galawan dito sa atin, nalugi yung business. Tapos, yun, nag-stop ako sa pag-aaral nga. Then, may kapatid pa ako by that time na kailangang i-therapy kasi may autism. Classical autism. So, very challenging talaga kasi just imagine, walang income yung tatay ko. Then, ako yung kailangang pumalit para magtrabaho. Then, yung sister ko, yung ate ko, gusto pa rin niya mag-aral. So, tinutulungan ko rin siyang mag-aral. Tutulungan kayo. Yes, tapos si Denzel naman, nasaan siya dito sa buong scheme o picture, di ba? Ng inyong samahan at relationship. Opo. Kayo pa rin nun? Kayo pa rin nun? Kami po nun. Bali po, yun nga po, since
nagja-janitor siya by that time. Ako naman po by that time, nakatapos na ng college. So, nursing graduate po ako by, registered nurse po ako by profession. Then, habang yun nga po, nag-work siya sa BPO, ako naman po sa bank by that time. Kasi during that time po kasi, yung nursing is pababa. Yun po yung time na may mga leakage, yes. So, ang ginawa ko po, nagpasok po kami sa bank and then during banking hours po or after banking hours po, din ako nag-start na mag-home service sa iba't ibang places dito sa Manila. Oo, tumutulong. Parang nagtutulungan na kayo. Kasi meron na kayong planong dalawa noon na pag kayo kinasal, ito na. Di ba? Parang may ganun na kayong plano noon. Yes po. Meron naman na po. Oo, oo. And then, sa'yo bro, yung nakapasok ka sa iyong BPO company, how was it? Ano naging takbo ng iyong pamumuhay na noon? Akala ko yung upgrade ka agad na kasi syempre medyo malaki income. Yun pala mas challenging din kasi graveyard shift, syempre mahirap sumakay. So instead na mag-jeep, napapa-FX ako or kaya minsan taxi. Then yung food, syempre mahirap din dahil panggabi. So very challenging until such time nakahanap ako ng company. Then nagstay ako ron for 5 years and ang pasok naman nun is day shift naman, Mondays to Fridays. It helped me a lot po na ma-manage yung oras ko para rin makapasok ako sa college, makabalik ako sa college. Ayun. So, bumalik ka sa kolehiyo at tinapos mo yung kurso. O yung iba ka ng kurso? Ibang course na po. Course na. May kinalaman na sa business. Negosyo. Yes po. Yes at po. nakagraduate ka, anong taon? 2016 po ako nakagraduate. Proud moment yun para sa'yo, Denzel. Yes ano? po. Kasi po, ang hirap din po kasi dahil po, syempre, pares po kaming breadwinner ng family. Yun. May panahon ba na kayong dalawa, parang napaupo kayong dalawa, tapos para kayong naisipan yung sumuko? Meron din, ano? Yes, meron. May times din po kasi kaming naloko rin po. Dahil nag-try din po kasi kami mag-try ng ibang business. Opo. Oo. At paano mo nga natumbok itong tamang trajectory, itong tamang landas para kayo ay maging successful? Isang aesthetic na clinic ang inyong natumbok. Yes po. Okay. Mula sa iyong negosyo, itong ginamit mo yung pag-aaral mo tungkol sa pagnenegosyo, Yes po. paano nyo ito natahak at na-achieve? Bali po, ako po talaga yung nag-start na since di ba po nag-home service ako. Tapos parang feeling ko po okay naman yung income. Oo, Enough beauty, naman po. mga beauty-related. Beauty related naman po. So una po kasi is glutathione lang po yung home service ko. Hanggang eventually po, nag-training na po ako here and abroad. Tapos po, yun nga po, hanggang sa hindi na po namin namalayan, lumaki yung business po namin. Bali po, more on ano po kami, beauty, facial, aesthetics po, and glutathiones po. Hindi lang po namin masyado, or hindi po namin na-start pa agad-agad since, kasi po diba by that time employed po ako. So diba may health card yung mga company during that time. So minaximize ko po yun kasi nga po yung pong magulang ko or yung nanay ko is may cancer po. Opo. After that po, tsaka po kami nag-focus sa business namin. And then, paano, kung sa mga nagtatanong, paano mo na-achieve itong success na ito? Ano bang kailangan takin? Ano bang kailangan pagdaanan? Anong kailangan gawin? Iba-iba tayo ng pagdadaanan. Pero sabi nga ni Miss Love Anyover kanina, laban lang. Tuloy-tuloy lang talaga kasi akala natin smooth sailing, like mag-plan ka, ganyan. Minsan hindi na susunod yung plan mo. Kailangan may alternative ka. At the same time, huwag kang masisiraan ng loob. Kasi yan din napansin ko sa mga kasama namin sa industriya na yung iba nag-start lang. Then, nung naka-handle na sila ng mga challenges, parang umayaw na sila, ganyan, nag-give up na. Ang iniisip na lang namin kung mag-give up kami, mahirap bumalik sa dating buhay. So, at the same time kasi marami na rin umaasa sa amin, sa kumpanya, which is yung mga kasama namin sa trabaho or yung mga staff namin. So, kami mismo hindi dapat masiraan ng loob. Yun po. At ngayon balita ko, law student ka na, you're taking up law. Wala talaga makapipigil sa iyo, no, para mag-explore pa, no, para ng ibang avenue. Bakit mo naman ngayon naisipang gusto mag-take up ng law?
Kasi po napansin ko naman sa, both pala sa walang lawyer sa family po namin, iba yung may alam ka sa batas kahit basic rights lang natin. At the same time po, may mga kasama kami sa industry na yung magkaroon lang sila ng konting problema or challenges ka sa business, hindi na sila nagsisik ng legal advice. Kailangan alam mo. Natatakot sila na baka mahal, ganyan. Kailangan equipped kayo nga naman. Lalo sa negosyong ito. Yes po, ano? yes po. At actually, success story mo rin, pareho. Di ba? Yung success story. So, ngayon ikaw ay CEO na. Ano ba ang responsibilities ngayon ng pagiging CEO? Pag when you look back, di ba, yung humble beginnings mo, janitor, at kung ano mga ginawa nyo, even si Denzel, di ba, yung mga pinagdaanan nyo nun. When you look back, ano ang take away nyo rito? Anong masasabi? Anong pwede nyo mensahe sa mga kababayan nyo? You're now from janitor to CEO, di ba? From a nursing student to, of course, an owner of your own group of companies. Mami. Ano lang po, kung ano po talaga yung plano sa buhay, i-push nyo lang po yun. And of course, pray lang po kay Lord. Kasi, kumbaga, perfect timing po. Hindi siya ngayon, or hindi mo siya malalaman hanggat hindi mo sinusubukan. So, try lang ng try. Yeah. Bro. Sa akin naman po, naniniwala ako sa kasabihan na it doesn't matter how slowly you go as long as you don't stop. Kay Confucius yun. So, kung tumigil. Dati pa man, yun na yung mindsetting ko talaga na okay lang kahit na mabagal yung progress. Kasi hindi natin alam what tomorrow brings. Maaring jackpot ka na pala tomorrow, kaso hihinto ka na today. So, wag tayong huminto. Gaya nga na nabanggit niya ni Ma'am, ni Mrs., laban lang. Laban lang. Push lang tayo, push lang. Huwag masisiraan ng loob. Huwag masisiraan ng loob. Maraming salamat. Nakaka-inspire yung kwento yun. So nakikita ko talaga yung solid na samahan. Talagang kailangan din, solid din ang suporta ng bawat isa, no? Yes po, totoo yan. Maraming salamat. Keep inspiring and more success, more clinics to open, more business ventures, at maraming salamat. Maraming salamat sa inyong pagpunta rito. Maraming salamat. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you po. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!